Good day, fellow teachers. So, ito po yung application user guide ng DepEd e-school forms version senior high school. So, meron po siyang 12 application modules. So, yung number 1 is dashboard or menu. Number 2, school setup. Number 3, grade 11 data. Number 4, grade 11 first semester. Number 5, grade 11 second semester. Number 6, grade 12 first semester. Number 7, grade 12 second semester. Number 8, school form 9 or report card. Number 9, temporary report card. Number 10, certificate of recognition. Number 11, school form 10, front and back po. At number 12, diploma. Then, heto po yung user interface niya. So, marami po siyang buttons. It comprises of 8. So, yung number 1 is setup and data. So, ito po yung this button will select the school setup and grade 11 data worksheet. Yan po si setup and data. Then, grade 11 records. This button will select the grade 11 first and second semester worksheet. Then, grade 12 records. This button will select the grade 12 first and second semester. Then yung number 4, ito po yung number 4. School form 09. This button will select school form 09 or 138 template worksheet. Number 6, diploma. This button will select the diploma templates worksheet. Number 7, this button will select the certificate of recognition template worksheet. Then number 8, temporary report card. This button will select the temporary report card template worksheet po. So ito po yung tsura niya. So tingnan na natin yung application. Okay, ito po yung application. So gawa po siya sa Excel at ang back-end po niya na programming language is Visual Basic Application. So ito po yung 8 button. At nandito po yung classification of grades na nagmumula sa mga grade 11 first and second semester record. So ito po ay automated. So wala na kayong gagawin. Lilitaw lang po ito pag meron na po siyang corresponding records. Then ito yung ano niya, graphical graph. Graph. Then susunod is classification of grades for grade 12. Ito po yung first semester at second semester at yung ang graph niya. Then info po ng mga gumawa. Then meron po tayo dito, QR code kung meron kayong comment and suggestions. So ito po yung natin, dashboard. So punta po tayo sa setup and data. Okay, setup and data. So dalawa po yan, dalawang worksheet po yung mabubuksan. Ito yung school setup at saka grade 11 data. So dito muna po tayo sa school setup. Nandito po yung information ng school at ang una pong dapat i-edit is yung school information. So nandyan po yan. Pag naka-white po is pwede po silang i-edit. Dito lalagay yung mga info ng yung region, division, school ID, school name, at saka address. Dito naman po yung info ng grade 11, then grade 12. Then dito yung strand at saka track. Kung ilan yung track ng senior high school nyo. Then dito yung subjects. Grade 11 first semester.
grade 11 second semester. So, nakasegregate po yung core subjects, applied subjects, at saka specialization subjects. Katulad din po ni grade 12 subjects. So, ito po sila. So, i-input po yung info ng inyong mga subjects dito. Kung grade 11 lang, so grade 11 lang yung input. Then, nandito po yung attendance, so corresponding months and number of days. Pag nagawa na po yan, so minsan lang naman po i-input or edit yung mga info dito. Pwede nyo kayo pumunta sa dashboard, ito yung button, or click yung tab sa ilalim. Pero sa ating demo, so kailangan natin ng mag-input sa grade 11. So kung ano po siya, newly graduate ng grade 10, dito i-input yung mga information niya gamit si SF10. So ang first info is yung last name, first name, and middle initial. Before nyo po input, tignan nyo muna sa e-class record nyo or sa anumang record nyo yung pagkakasunod. So, usually po, maganda is alphabetical na kagad para madaling i-copy-paste yung e-class record ng mga subject teacher. So, yung 1 to 35 po na naka-green, yung sa likod ng cells is for male. Yung susunod po naka-pink, nag-i-start sa row 41 is female. Then, meron po tayo dito total sa lahat ng student, then total sa female, at total sa male. Then, dito na po input yung basic information niya. So, yung basic information is pwede yung sa ano to, sa enrollment form or dun sa LIS record niya. So, yung iba po dito is drop down tulad ni male. So, yung gender is drop down. Yung iba naman po is date. Yung date po is pwedeng valid date at saka null or blanco. Hindi po pwedeng alphanumeric or letter. So, magkakaroon po siya ng error. I-inform po kayo na mali yung na-input nyo. So, usually is a valid date or blank na cell. So, you can put it in a blank format. Tulad po nito, naka-blank sila. Ito naman, meron date. Then, high school completer. So, meron po tayong drop-down dito na forward slash, meaning check. Then, grade, general average. So, yung numeric input po sa lahat ng mga cells is, meron po siyang drop-down, lalo na sa mga scores. So, scores is minimum is 60 to 100. Kung wala naman pong i-input, lagay lang na blank. So, ito po yung school form 10 eligibility for senior high school enrollment. So, i-input po yan per student. Kung PEPT, ALS, or other. So, specify lang po. Then, grade 11, scholastic record. So, first semester, ito po is yung info sa school form 10, yung first entry. So, ilalagay lang po dyan yung info. Kung gagawa na kayo ng SF10 or kailangan yung lagay yung mga info para in the future nagagawa na kayong SF10. So, first semester po. Then, grade 11, first semester na remedial class. So, input yung info dito pag meron siyang remedial class. So, yung input po dito or yung mga info is galing po sa SF10. So, ito yung mga headers niya sa SF10. So, kinumpile lang natin lahat para one entry lang siya sa lahat ng student. Then, scholastic record for second semester. Ito po yung SF10 sa harapan. Then, remedial. So, ito yung front niya. Then, ito yung back sa likod ng SF10 para sa grade 12. Kung ano yung
details sa grade 11, same din po, kaya lang sa likod lang siya ng SF10. Yan po. So, entry kung meron siyang remedial. Kung wala namang remedial classes, so leave it lang. Okay. Maganda po is naka-open din yung ano nyo, e-school form files para nakikita nyo yung ginagawa ko. Then, yung sa pinaka-likod, ay yung sa pinakailalim ng SF10, yung school form 10 back page summary. So, dito po ilalagay. So, kailangan ma-input ito pag nag-graduate na po yung student natin ng grade 12. Yan. So, yan po. Meron naman po siyang drop down. So, usually naman, ang inaano lang dito ini-input is yung date. Pero yung certified by, so meron na po siyang drop down information. Pati yung awards and honors, naka-ready na po. So, meron din siyang drop down. So, ito po yung grade 11 learners data. So, lahat po ng graduate ng grade 10 or PEPT or ALS, dito po i-input. Or kahit anuman po, ano po tawag doon, galing sa ibang school na, ano kasing tawag, yung lumipat ng ibang school. Sorry, nakalimutan ko. Then, if tapos na po yung pag-input, grade 11 at saka school setup, balik na kayo sa dashboard. Okay. Pag complete na po yung setup and data sa grade 11, usually ini-encode na lang is grade 11 reports para sa grade 10, ay grade 11 advisory. Pag grade 12 naman po, records, usually ini-input is yung grade 12 records or class record. Minsan kung galing sa ibang school or transferee, yes, yan ang hinanap kong words kanina, transferee. So I need to edit the grade 11 records and grade 11 data. So pasok na po tayo sa grade 11 records. Okay. Pag click niyo po yung button na para sa grade 11 records, lilitaw yung dalawang worksheet. So ang isang worksheet is grade 11 first semester or first sem at saka grade 11 second sem. So ito po yung mga ano nila, cells. So punta muna tayo po sa grade 11 first sem. Okay, so nakaseparate po yung male and female. Ang info po ng student name at saka LRN galing po sa grade 11 data. Dito po siya sa galing yung kanina. So, hindi po pwedeng edit to. Kung gusto niyo pong edit yung info nito, is pumunta po kayo sa grade 11 data. Then, susunod, ito na po yung mga subjects. Ang mga subjects po is galing sa school setup. Lahat po dito sa taas, nanggaling po yan sa school setup na subjects. Then, meron po tayong summary dito sa first grading. So, hindi rin po natin ma-edit kasi nakalock. Then, second grading. Then, general average. Dito po para sa first and second. So, dito po, pwede nyo i-copy-paste yung grades galing sa e-class record. Kaya lang po, dapat sabihan yung mga subject teacher na naka-ascending order para hindi na kailangang mag-adjust. So, copy-paste or pwedeng copy-paste value para kukunin lang yung data. Pwede rin pong manual. So, meron din siyang corresponding minimum at saka maximum. Pwede rin blank. Pag blank po, usually wala pa siyang grade tulad nito sa grade 12. So, para madali po yung pag-input, usually maganda is copy-paste from e-class record provided by DepEd. Then, sa ilalim po, nandyan po yung classification of grades na automated din na galing sa info ng worksheet nito. Then, meron po siyang
info dito na records are not locked. So, mamaya po tuturuan, papakita ko paano mag-lock. Pero usually, ang pagla-lock is under the discretion of the principal, the admin, or any OIC officers. Then, meron po tayong dito, awardees. So, dito po, kinukuha yung information for creating certificate of recognition. So, automated po lahat to. So, mamaya papakita ko yung paggawa ng certificate na automated. Wala na kayong gagawin. I-click na lang yung button at magpiprint na siya. So, nandito po yung first grading list. So, titignan niya. So, kung makita nyo is yung first grading niya is 98. So, automate na magiging highest honor. Pag napalitan po yung info dito, mapapalitan din yung ano dito, yung text. So, ayan po. Then, susunod is second grading. Ito with highest honor. At yung first semester. So, combining both, papakita nyo yung merong honor. So, hindi natin po siya pwedeng edit. Kung mapapasin nyo po dito is merong blank, merong bagsak. So, ang kinompute niya lang is yung 95 tsaka 98. So, nakuha niya yung average. So, ito yung nakuha niya with high honor yung correspond niya. Then, susunod po is a remedial class. Remedial for SF10. So, input po dito kung anong subject na meron siyang remedial. Kung wala naman po is blank po ito. Usually po blank kung wala siyang remedial class. So, hanggang fourth subject po ito sa input. Then, susunod sa mga irregular class, dito po linalagay yung irregular subject ng irregular class. So, merong first, second, third, and fourth. So, hanggang fourth po yung ginawa ko. So, kung ang pag-input sa remedial at saka sa other subjects is pareho lang po. So, i-zoom ko muna. Papakita ko ang isang record. So, ito po yung subject type niya. Core, applied, at saka specialized. Then, meron siyang drop down. Rini-retrieve po ito sa sa school setup. Then, dito po is manual naman. As always, number is 60 to 100. Sa other subject po ito, sa mga irregular. So, ito ang grade 11 first subject, first semester info. Ito rin po yung grade level, section, at track or strand. Then, sa second semester po tayo. Second semester is katulad lang ni first semester, kaya lang mayroon siyang add-on sa uli. Dashboard, pag pinindot, pupunta sa dashboard at mag-hide yung grade 11 first semester at saka grade 11 second semester. Same info din po. So, dito, third grading and fourth grading siya. So, yung info dito sa taas, nanggagaling po kay school setup. So, ayan po. Same din po ng info niya ng grade 11 first semester. Then, meron din po siyang remedial class sa second semester. At meron din po siyang other subjects sa irregular sa second semester. Then, meron po siyang add-ons dito sa mga values natin. So, meron first quarter, second quarter, third quarter, at fourth quarter. So, meron po siyang drop-down din for AO, SO, RO, and O. Kung wala ka namang i-input, leave it blank muna po. So, meron po siyang drop-down. So, nandito po yung mga corresponding choices. Kung wala pa naman po, pwedeng leave it blank lang po. Then, si report on attendance. Ito po is galing sa school setup. So, meron po siyang number of days sa taas. So, at least meron kayong idea
kung nagkamali kayo sa pag-input, kung over siya sa number of days. So, ayan po. Yan po yung na-add sa second semester. So, report on attendance tsaka yung values natin sa report card. Sa report card or SF10 lang po ito. Wala po sa, ay SF9 lang po, wala po sa SF10. Okay, so baba po tayo. Okay, so nandito pa rin yung classification of grades, then info, graph, then dito po, nandito po yung lock unlock data. So, ang pwede pong gumamit nito is yung principal, admin, or any other OIC officer po. Hindi po pwede yung advisor kasi ang ginagawa po nito is linalock yung mga grades ng student para hindi sila mapalitan pag nasubmit na. So, para magamit po ito, kung first time yung gumamit, so mag-enter siya ng creative password. So, dapat yung password matandaan ng nag-input. So, example, naglagay ako ng password. Ako yung officer. Enter po. Then, meron siya message. Password saved. Click the load data button to lock the records. So, pag nag-save po siya, is magre-restart yung Windows ng lock data. Now, para po malock, kasi kung napansin nyo, records are not locked yet. Enter na po yung newly created data. Sa pag in-enter dito at tama po, pwede nyo nilock. Ngayon po, kung gusto nyong reset or tanggalin yung password, press yung reset dito. So, sa ating example, ilalak na po natin yung records. Okay, sabi niya, records are locked. Kung mapapansin niyo po dito, records are locked. So, try natin mag-edit ng record. Papalitan natin yung si Fernando ng 93. So, makita nyo, cells are not available for editing. So, nakalock po sila. So, yung grade 11, second semester records are locked. So, hindi na po sila ma-edit. Pati po yung first semester. So, tingnan natin yung information dito sa ilalim. So, records are locked. So, try natin mag-edit or mag-delete. Ayan po. So, nakalock sila. So, para po sa ano yan, pag nasubmit na ni advisor sa admin yung records para hindi sila matampered. So, we will unlock the record using the password I have created. Para ma-unlock naman, enter yung password, dapat po tama, then press reset button para mag-reset siya. So, mawawala na yung lock niya. Okay, yan po yung locking system ng ating grade 11 records. Okay po. So, tapos na tayo sa sample. Grade 11 second sem at saka grade 11 first sem. So, balik na tayo doon. Sa grade 12 na po tayo. So, ang pag-edit sa mga record is for grade 11 or gagamitin ng grade 11 advisor is si setup and data, grade 11 records, si SF9, si certificate at saka temporary card. So, si diploma at saka SF10, grade 12, usually ginagamit yan ng grade 12 advisory. So, punta tayo sa grade 12 records. Kung paano po yung pag-input sa grade 11, same din po ng grade 12. So, ito po yung user interface niya, kamukha din ni grade 11. Ngayon, ang pagkakaiba lang po is, yung info sa grade 12 is kailangan palitan. Usually kasi po, meron transferee. So, magbabalik yung si grade 12 advisor sa setup. So, pupunta siya sa grade 11 data to input other students or remove students that
are not longer in the school or lumipat po ng strand. So, di-delete ito at papalitan po. So, pwede po siyang delete. So, delete lang. Then, lagay nyo na lang yung bagong students info. Ngayon po, kung nasa gitna, pwede nyo pong i-drag bago kayo mag-input sa grade 12 records, i-adjust nyo na pati yung sa grade 11 records. Para pag mag-enter na ng records sa grade 12 first and second semester is tuloy-tuloy na. Hindi na kailangan pa edit-edit pa. So, ulitin ko, yung grade 12 advisor are required to edit the grade 11 learners data. And the grade 11 first and second semester, doon in-input yung record niya galing sa ibang school. Para po yan sa SF10. Actually, kahit hindi nyo gawin ito dito, kung magmano-mano kayo, gagawin nyo rin yun sa SF10. So, kung ginawa nyo po dito one time, mas madali kesa naman sa paisa-isa. So, dito, naka-integrate na siya. So, balik po tayo sa grade 12 records. So, same din po yung tsura niya sa grade 11. Same subjects, awardees, remedial class, at saka si other subjects. Then, yung classification of grades at saka yung graph. Then, yung grade 12, same din po ng info ng grade 11 second semester. Ayan po, nadagdagan lang siya ng values. So, si maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Same info din po. Enter nyo yung corresponding input. Pwede pong blank kung wala po kayong or hindi nyo pa kailangan ilagay. So, yan po yung sample. So, nag-input ako para at least meron siyang complete yung info. Then, ito po yung report on attendance na galing sa school setup. Then, sa ilalim po, same din po kanina sa grade 11 is meron siyang lock and unlock data. So, yung lock sa grade 11 is iba yung lock sa grade 12. Kasi po, pag nasa grade 12 yan, yung grade 11, pwedeng naka-lock. Ngayon, pag mag-edit, so dapat i-unlock ng administrator ng passwords. Okay, so ito po yung grade 12 first semester and grade 12 second semester. So pag okay na po lahat yun, dito na tayo sa mga reporting input natin or reports. So ito po yung CSF09. Okay, yung mga info po dito is nanggaling sa setup or school setup. Ayan, itong school name. So, lahat po ito is pwedeng i-edit. So, kung papalitan yung logo, so pwedeng ipalitan. Punta lang po sa review. Then, unprotect. Then, pag na-unprotect, pwede nyo tanggalin yung mga logo at lagay ang logo ng school nyo. At yung mga region is nasa school setup. Okay, so lock ko muna. Then yung mga grades po, pag grade 11 yan, kukunin niya sa grade 11 first and second semester. Pag grade 12 naman, kukunin niya sa grade 12 first and second semester. Then meron po siyang button dito, nandito si dashboard kung pupunta sa menu natin, sa dashboard menu, or preview sa itsura ng template nyo. Then, ang pinaka-importante po dito is yung browse student button dahil dito lilitaw po yung natin mga tools for printing or exporting files. So, dalawa po ang klaseng exporting natin. Export natin siyang pwedeng XLS or Excel or PDF. PDF usually is binibigay natin yan sa student para hindi nila ma-edit.
So, yung drop down dito na combo box, ang tag po dito is combo box, yung mga info ng student. So, nandito yung info ng student at saka yung column ng student. So, ginagamit ko po yung column para sa printing or for exporting files. So, pwede nyo type dito yung student name, example yan, at pindutin. So, lilitaw yan sa ating search name at anong grade ang kukunin nyo na records. So, dito, meron siyang clear data. Ang clear data po is tatanggalin yung data dito. Actually, hindi naman kailangan yan. Pero kung gusto nyo lang makita yung itsura. Then, load data. Kung gusto nyo makita yung itsura ng records ni Gomez Polcar. Okay, so ayan. Rinitrieve niya po yan sa class record. Ngayon, meron po siyang dito, export student file in XLS or Excel file. Then, export student file in PDF format. So, single file lang po to. Ang in-export po nito is yung nakalagay na info dito sa ating template. Then, susunod is export all student files. Ang export all student files na Excel at saka PDF, export nila unang files ng mga student. So, magsasample po ako. Export ko po si Gomez Paul Carl sa Excel file. So, meron tayong message, export SF09 student data. So, press yes at magkikreate po siya ng file ni Gomez. Okay, lahat po ng file na may export dito is mapupunta sa desktop template. Automated po siyang mag-open. So, ito po yung record ni Paul Carl Gomez. Okay, so ito po yung info niya. Pag print preview natin. So, yan lang ang lilitaw po. Si report card front at saka report card inside. So, ito po is na-export din kasi export po yung natin, yung command. Kung ayaw nyo naman meron siyang nakasulat na button dito, pwede nyo pong remove. Pwede nyo pong remove ang mga info dito. So, para ma-remove po yan, sandali po, stop ko lang yung isa. Naka-run po kasi yung okay. So, para po ma-export, ito po yung file niya, no? SF09 Gomez Paul Carl. Remove nyo muna po yung password, so unprotect. Then, pindutin nyo po yung mga button kung gusto nyo pong tanggalin. Pero kung hindi nyo kailangan, kasi pag magpiprint kayo, hindi naman po lilito to. Ayan, so delete nyo lang yon at delete ito. At, ayan po, bare to the bone na po siya. So, ito yung SF09 report card. So, individual na po ito. And susunod po is yung report card naman sa PDF format. So, yung PDF format, mas madali kasi wala na siyang kailangan tanggalin. So, hanapin ko yung kanina. Yan, si Gomez. So, magpiprint, export ko siya sa PDF. So, pwede yung bigay ito sa student as a copy. Okay. So, ayun po. Meron na tayong SF09 Gomez Paul Carl T. Ang name po is usually is last name, first name, and middle initial. So, ito yung PDF format po niya. Ayan. So, ito po pwedeng i-send sa student pag humingi ng copy of records ay SF9. Wala naman pong pirma to, so wala siyang problema. Kung gusto lang makita ng parent. Then, doon naman po tayo sa importante, sina export all student files at saka
export all student files in Excel and PDF. So, ang gagawin ko is PDF para mabilis. Pero same din po yung procedure niya. So, export all student files to Excel file at export all student files in PDF format. So, PDF format na lang po para mabilis. Okay, ibig sabihin po nito, lahat po ng records natin dito na nakikita nyo, ayan, i-export po niya. So, export natin. So, hindi na po kailangan gawa ng tig-isa-isang SF9. Automated na po siya. So, hindi na po kayo maghanap ng maraming files. Kung nawala po yung separate SF9 PDF, i-run lang po yung Windows Form Tools para sa SF9. Ayan po, nagde-generate na po siya niyan. Ang ginagawa po niya is linalagay yung data ng per student sa template, then isa-save niya. Kung makita niya po is napapalitan yung info. So kung titingnan natin yan, pupunta tayo dun sa template. Ayan po siya. Nagkikreate po siya ng mga files. Hintayin po natin matapos. So every time po mag-run kayo ng export is nag-open po siya ng template. Okay. Ang pag-export po ng mga files is usually nasa sa specs ng computer nyo. So dito po is natapos na ako. Finish exporting files to PDF format. So ito po yung itsura ng mga files yan. Ayan po, nag-create po siya ng mga files separately para sa mga corresponding students. So pagbubuksan po, ayan. So yan po yung SF9 natin. Okay, so lahat po ng mga reports natin yan, meron po siyang Windows form na ganito. Halos magkakamukha po, meron lang siyang konting variation sa ibang template. Okay, so ito po yung SF09 natin. Then, susunod is SF10. Okay, ito po yung SF10 natin, yung data niya. Then, merong reminder dito sa paggamit. Okay, so kung makita nyo, dalawa po siyang worksheet. Si SF10 front at SF10 back. So, gagawin ko po sana is yung SF10 back dito na sa ilalim. Kaya lang, ginaya ko na lang yung format ng sa DepEd natin, sa DO, kasi po, para hindi tayo magka-problema sa format. Okay. So, lahat ng info po dito is galing din sa school setup, grade 11 data, grade 11 first and second semester, at grade 12 first and second semester. So, yung mga button niya is almost the same with School Form 09. So, meron din siyang preview at merong return to dashboard na button. Then, ito po yung browse student niya. So, same din ng SF9. Meron siyang choice na student, pero wala na yung grade 11, 12 kasi lahat ng records na records sa grade is ipiprint siya. So, meron din siyang clear data, load data, kung gusto mo lang ma-visualize yung students info, export student. So, ang export student niya po is Excel file. So, pagkita ko lang, export po natin ng isa. Okay. So, hintayin po natin. Mag-ano naman po siya, magme-message pagtapos. Okay. So, ayun po siya.
meron po tayo ditong SF10. Yung kanina po mga SF09. So ayan po mga 09. Itong kay David Freddy is SF10. So ayan po yung ano niya, itsura nung na-export natin. So SF10 David Freddy Turla, at ito yung front niya. So automated po lahat, pero lang yung signature. So pero pwede rin lagay yung signature kagad. Lagay nyo lang insert picture. Alisin lang po yung protect niya. So wala namang password. Huwag niyo po lalagyan ng password para madaling ma-edit. Then, pwede rin po tanggalin ito kung gusto niyo tanggalin. Pero pag nagpiprint po, hindi naman kailangan tanggalin to kasi hindi naman lilitaw. Pero kung gusto niyo tanggalin, delete lang. At hide na lang to kung gusto niyo i-hide. So, hide. Kung mahirapan kayong magtanggal, huwag niyo na po tanggalin kasi pag printing, hindi po siya lilitaw. Ito po yung back natin yan. So, pwede lagyan ng signature yung mga corresponding people kung gusto niyo lang. So, automate po siya. So, save ko na. Tanggalin ko. Then, browse ulit. Okay. Yung export student all to Excel file, same din po siya, mag-export siya. Hindi ko na po gagawin kasi medyo time consuming. And export student to PDF. So, sa SF10 kasi, usually hindi kailangan naka-PDF. So, ang in-export kong all na lang is Excel. So, dito, export student PDF, isang file lang kasi ang kailangan po natin sa SF10 usually is editable kasi ini-edit ng teacher or ng admin. Pero pwede pong export sa PDF. So, linagay ko rin po dyan. So, ito po yung si SF10, si SF10 front, at saka SF10 back. Then, susunod is the certificate. Okay. So, sa school po namin is merong QR code. Pwede po tanggalin yung QR code. Remove lang po yung password ay yung protect. So, wala naman siyang password. So, unprotect lang. At pwede na pong tanggalin kung wala kayong QR code sa school nyo. So, sa amin meron. Kaya nandyan siya. So, ano po, ang user interface niya is merong button pa rin na preview, browse student, at saka dashboard. Then, merong reminder. So, nilalagay ko lang yung reminder para at least meron kayong info. Then, yung font po niyan is diploma. So, linagay ko dun sa shared file yung diploma font or pwede nyo i-download sa internet. Sa user guide po, nakalagay yung link ng diploma font kung gusto nyo i-download. So, ito po yung browse. Okay. So, meron po siyang dagdag na ibang information dito. Grade 11, grade 12, kung anong level ang gagawin yung certificate. Then, meron tayong semester. So, merong first grading, kung first grading lang, second grading, third grading, fourth grading. At merong first semester para sa grade 11 at second semester para sa grade 11 or grade 12. Then, ilo-load, kailangan pong i-load. Pag binuksan po yan, wala pong data kasi kailangan retrieve muna kung anong corresponding semester or grading yung ilalagay. So, example dito is grade 11 first grading. So, ilo-load ko siya. Okay, so retrieve niya yung information sa first grading na score at lilitaw yung mga corresponding na available. So, ang available lang si with honors, si David, with highest honor, sina Gomez, Tibid, Michael, Gomez, Rex, at Fernando James. So, example po dito ito. So, ilo-load natin. Ano yung itsura niya? Okay. Kung mapapansin nyo po,
linaw niya ang corresponding information. So, first grading with high honor. So, ayun, first grading with high honor. Grade 11, LRN number, students info, then yung info uh, sa school year, then given this 18th of October. Ito pong date is kung anong date nyo pinrint, doon po lilitaw. At kung ano yung name ng school at saka address. Then meron tayong info sa advisor sa ilalim. Ngayon po, kung gustong lagyan ng with principal, itik lang po yung checkbox. So, click nyo para ma-load si Madam or Sir Principal. Okay, ayan po siya. Okay, so ngayon po ay paano i-export. So, ito po siya, export student file. So, PDF po ito kasi pag nagbibigay po tayo ng soft copy, usually is in PDF format sa students, lalo na sa online. Hindi tayo pwede magbigay ng editable. So, ito po siya, certificate. Ayun po. Okay, so hintayin po natin medyo matagal yung na. Okay, so yan po yung info niya. So lahat po is automated. Ngayon kung i-export din yung lahat ng files, hanapin lang po yung export all student files at mag-export na po siya. Okay, so yan lang po sa e-school form certificate. So tatanda lang, load student list at with principal, with or without principal. Okay, balik tayo sa dashboard. Ngayon, si temporary card. Ayan po, si temporary card is by 3 po. By 3 na student. Ito po is kini-create para mag-print ng temporary card na binibigay as a hard copy. Pag online po, pwede na po yung SF9 na PDF format. Pero pag kailangan ng printout, maganda po ito kasi tipid. Sa isang papel, i-start doon na. So, tingnan po natin yung mga buttons. Nandyan din si dashboard, si preview, at saka si browse. Okay, ang info lang po dito is yung grade level at saka kung anong semester. Then, na-export po siya sa PDF at saka export to Excel. So, ipiprint ko po siya sa PDF. Kasi sa PDF po is pwede nating adjust kung ano yung available paper natin. Okay, so hintayin lang natin matapos yung pag-export. Okay, so natapos na po siya. So mag-open yung natin temporary file. So ito po siya, temp card 11, first page, first sem pala. Ito yung page 1, page 2, page 3. So pag-open po natin, ganyan po yung tsura niya. Ayan po. So yan po is for printing. Pag pinrint po yan, so puputulin na lang siya. So naglagay na ako ng grid para sa pagpuputol. At pwede po lagyan ng pirma ng teacher. Then katulad din po ni Excel file, same din po yon procedure. So sa pagpuprint po,
mas maganda yung PDF kasi pwedeng gamitin kahit anong papel. So, dashboard ulit. Then, si diploma po. Yan po si diploma, yung nag-graduate. Okay. So, si diploma po is kakaiba sa lahat ng mga report natin. Dito po, pwedeng edit yung mga info dito. Ngayon, yung principal at saka school division. So, dito po, pwedeng i-manual. Hindi ko po siya ginawang automated kasi po baka mapalitan yung mga signatories. So, sa amin po kasi sa school namin, sa yung senior high school assistant principal, hindi po siya nagpipirma dito kaya ginawa kong manual. So, dito po, pwedeng i-manual yan. Then, sa academic track, so meron siyang drop down. At yung strand. So, lahat po ng info is nasa ilalim. Ito ang linagay ko. So, kung gusto nyo mag-add or mag-edit, lagay lang po yung info dito. Then, yung logo po, so editable din. Ang automated po dito is yung student name at saka yung LRN number niya. Pero lahat po dito is pwedeng i-edit. After editing, usually po after unlock, mag-automate po yan maglalak. Pag tapos na po kayo, maglalak po yan. Pag pumunta kayo sa dashboard or pag in-open nyo yung Windows form. So, tulad nito. Okay, so meron po tayong clear data, load student data, export student PDF, export ng isa. Dito naman po, tulad ng mga unang natin, report, export student PDF, all, lahat, export student Excel, all. So, magsasample na lang po kung isa. So, mag-export ako sa PDF format. So, ito po yung piniprint natin. Usually kasi po, nasa availability ng paper. Usually kasi po, yung paper na gagamitin sa diploma is kung hindi A4 is letter size. So, dito po is, ito po yung diploma. At ayun na po. So, pwede na rin po lagay yung signature ni punong guro o ng school division officer kung gusto nilang i-signature. Pero usually po gusto nila is mano-mano yung i-pirma. So ito po siya si diploma. So pwede pong edit lahat ng info dito. So yan po yung DepEd e-school forms, the integrated management of school records sa SF09, SF10, diploma, certificate, and temporary card. Ngayon po kung gusto nyong mabilis yung print, pwede pong lagayan sa printer nyo. I-drag lang po yung mga files at lagay dun sa print. So, tingnan ko. Wala po kasing naka-attach. Ipapakita ko lang yung itsura niya. Example po itong brother. Yung Q niya. Ayan po. Kung gusto niyo mabilis po mag-print, meron kayong printer na naka-attach, i-drag lang po yung record or yung files for printing. Ganyan lang po yung shortcut. Example ng ito, ipiprint, same paper size. So, i-drag lang po kung same paper size. Kung hindi po sila same, so piliin nyo yung same. Usually po dito, yung SF9, SF9 tsaka diploma, same size. Yung temporary card, adjustable na mo yan kasi PDF. Yung SF10 po, hindi. Usually dapat legal size po siya. So, ulitin ko, pag print po is pag ganyan, i-drag lang. So, yan po ang e-school records
na application na ginawa natin para bumilis yung procedure sa ating mga records. Salamat po.